day. Dakilang Diyos, Panginoon, purihin ka. Sabayin ka, Panginoon, walagin ka. Wala pong salita, Panginoon, na aming maibibigay sa iyo. Para ikaw ay bigyan ng karga, bigyan ng kalakihan sa mga bagay, Panginoon, na ibibigay mo sa amin. Sa mga kapapala mo, sa mga blessing mo, sa buhay, sa inigas, sa lakas, sa Panginoon. Maraming salamat po. Sa umaga ito, Panginoon, ano ba ang aming nagawang kasalanan? Kahit po kami naisip, salita, sinasadya man o hindi sinasadya, Panginoon. Maraming salamat sa panibagong buhay na binigyan mo sa amin. At Panginoon, sa umaga ito, sa namin, ang gawain ito sa iyong pangalan. Pagpalain ko ang aming mga gawain, ang Sunday School, ang Divine Service, hanggang sa pag-deliver ng iyong mga salita. Ang bawat taong gagamitin mo sa harapan ng pagkawa, Panginoon, ay isa mo. May ginawa, Diyos, alam ko, Panginoon, alam ko, na wala akong magagawa kung walang ka, Panginoon. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ako na tayo, mga kapatid. Praise God. Praise the Lord. Maganda yung mga kapatid mo. Medyo maaga na kayo. Maaga tayo. Praise God. Amen. So, gusto ko lang ituloy yung ating last week, no? Actually, mga kapatid, ang subject natin is all about the Son. Lahat patungkol sa anak, no? Ito kasi nandiyan. Can you scroll on the last? Sige pa, last pa. Sa pinakadulo na. Dulo. May papakita lang ako sa inyo. Dulo pa. Oh. Dulo pa. Sige pa. Baba mo konti. Baba mo ka. Okay, taas mo pa ng konti. Taas mo pa. Sige pa, taas mo pa. Okay, ayan. Taas mo pa konti. Ayan, okay, dyan. Talo ba? Yung po kasi, yung aking channel, pasensya na kayo siguro mga ilan linggo na, ang subject ko parate, oneness of God. Pero iba-ibang iba-ibang pananaw naman. Kasi maraming view, o maraming dapat pag-usapan ng oneness of God. Yung kung si all scripture inspired by God, ano po siya? Ang akala ko nung unang Trinitarian siya kasi marami siya tinanong sa akin, live, at nasagot naman natin. Nung pinag-aralan ko, taga-datindahan pala siya. Taga-datindahan. No? Ayan po yung kanyang unang tanong. Psalms 2:9. Actually, Acts 30, 32, 33, Hebrew 5:5. Wala pong oneness sa Trinity. Ama, Anak, at Espiritu Santo lang po isang Diyos. Sabi ko, tama yan. Tama yan kasi tinanong niya yan live sa Google Live. Tama yan. Hindi ko tinututulan yan. Okay ako dyan. Then next one is, sabi niya, salamat bro. Akala niya siguro galing daan din ako. Kaya salamat bro. Nagkapatid na kami. Tapos, may binanggit siyang verse, Isaiah 8:16, come ye near unto me, hear ye this, I have not spoken in secret. From the beginning, from the time that it was there in I, and now the Lord God in His Spirit has sent me. So dito, okay, itaso pa ng konti. Ayan, sabi niya, Father, Son, Holy Spirit, ay 16 po. Actually, yung verse na Isaiah 48:17, baba mo nga. Baba. Okay? For 48:16 yun, siguro topographical error. Sa 48:16 daw, nandun na yung Father, Son, and Holy Spirit. Kasi, I have not spoken in secret from the beginning, the time that it was there and I. Yung nagsasalita, sabi niya, bago pa man nasimula, nandun na ako. So, yung nagsasalita si Yahweh, and now, ngayon nga, the Lord God and His Spirit, ang Panginoong Diyos, pangalawa, at yung kanyang Espiritu, pangatlo. So, meron tatlong Yahweh. Yung Yahweh na nagsasalita,
yung Yahweh na Lord God at yung Yahweh na Espiritu na nagsubong sa Kanya. Kaya yung 48:16, ito po ay verse ng mga Trinitarian kung hindi natin i-analyze maybe. Kaya sabi niya, Isaiah 48:16, Father, Son, Holy Spirit ano nga ulit, pakitaas mo, Brad, ay existing na po. Now, baba mo ulit. Now, I want to make a point here. Wala akong sinabing Father, Son, and Holy Spirit yan. No? Ganun nila i-conclude kasi mayroong isang Yahweh na nagsasalita, mayroong Yahweh na Lord God, at may yung Yahweh na Espiritu, ang mindset nila parati sa Father, Son, and Holy Spirit. Kasi, yun na yung yun na yung nakabis na natin. Kahit tayo, ako nung elementary pa lang ako narinig na yun tinuturo sa eskwelahan, Doctrina Trinidad, hindi ano pa. So meron siyang mindset na gano'n, Father, Son, and Holy Spirit. Taas pa ulit natin, taas, pababa yan taas. Then, Isaiah 61:1, sa Isaiah 61:1, and the Spirit of the Lord God sent me. So sa kanila tatlo yun. The Spirit, yung Espiritu Santo, then Lord God, yung Ama, and then sent me. Kaya tatlo sa kanila. Lord God, Father, anointed me, yung Spirit. Okay? Taso pa ulit. Hindi ko kasi to Acts 10:38. Okay, wala naman dyan. Taas mo pa. So that Son at Holy Spirit is existing. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, Alpha and Omega. As ulit. And Thomas answered, yung mga verses niya, wala namang masama dyan. Okay, taas mo pa. Now, 1 John 5:7, Father is God, Son is God, Holy Spirit is God. Yun daw yung 1 John 5:7. Pag binasa niyo yung 1 John 5:7, hindi mo mababasa yung sinasabi niya. Imano, meron silang conclusion. Sa 1 John 5:7, ang nakasulat doon, sa English, and there are three that bear witness record in heaven. The Father, yun ba yun? Babasahin ko ng 1 John 5:7. Hindi mo mababasa yan sa 1 John 5:7, yung ganyan. Palibasa, meron na silang mindset na Trinity. Na 1 John 5:7, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. No? Wala na. Yung tatlong ito ay isa. Pakibalik mo nga. Yan. Yung 1 John 5:7 sa English mo mababasa, yung mga salitang ito. No? Three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So, yung tatlong ito ay isa. Pero sa Tagalog, hindi mo mababasa yan. Yung Father, Word, and Holy Ghost, wala sa Tagalog yan. So, ibig sabihin, mayroong discrepancy kung bakit wala sa Tagalog. Ang ibig sabihin niya, itong sinulat sa English, kaya hindi mo nakita sa Tagalog, sa original na text ng Greek, wala talaga ito. In-insert lang nung sumulat na English Bible. Anyhow, nandyan man yan sa English, pero kung sinabi niyan, these three are one. Pagka sinabi mong these three are one, ang tawag doon ay unified. Iba yung unified sa unity. Ang Trinity is not unified. Pagka sinabi mong unified, yung tatlo ay isa, hindi tatlo. That's unified. Tatlo na isa. Pagka sinabi mong unity, tatlo na nagkakaisa. So, anyhow, it never teach Trinity. At saka wala yung Father, Son, saka Holy Ghost. Ang nakalagay, Father, Word, and Holy Ghost. And these three, diyan ka nilagay na God. Father is God, Son is God, Holy Spirit is God. These three are one. Ay naman, tama naman. Yung three, unified, naging isa. Hindi unity. Kasi ang Trinity is unity. Anyhow, mamaya tatalakay natin yan. Ito yung 1 Timothy, mabali yung 1 John 3:16 yan. John 1:14, the God manifest in the flesh. Anyhow, tuloy natin.
mauubos ang oras natin dyan. Ayan, 1 John 4:2, nakilala ninyo ang Spirit ng Diyos, ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Yesu Cristo ay napapalitong nasa laman ay Diyos, ay sa Diyos. So, si Jesus Christ daw yung naparitong nasa laman. Tama naman yun. Si Jesus, madaling salita, si Jesus Christ yung nagsatawang tao. Tama yun. Then next, hindi po Ama ang nagkatawang tao, kundi ang Anak. Then, kasi tinuro ko ron, ang nagkatawang tao yung Ama. Sapagkat maraming magdaraya na magsisilitaw sa libutan sa mga tuwid ay ang mga hindi nagpapaayag na si Yesu Cristo ay naparirito nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Then, taas mo pa, 2 John 1:7, pag hindi mo kinikilala na anak ang nagkatawang tao, Antikristo ka. Yun daw, pag hindi mo kinikilala na anak ang nagkatawang tao, Antikristo ka. Then, in 2 John 1:7, pag binasa mo yung 2 John 1:7, wala ka namang mababasa ng anak. Ang nakalagay doon ay, ang nakalagay sa, for many deceivers are entered into the world who confess that Jesus Christ is coming the flesh. Ang nakalagay doon si Jesus Christ, hindi yung anak. Kaya sabi ko sa kanya, wala yung anak sa 2 John 1:7. Then 1 Timothy 3:16, sino po nagkatawang tao? Si Pablo. At huwag kontrahan pa kasi 1 Timothy 3:16, God was manifest in the flesh. Si John sabi niya, si Jesus Christ yung nagsakatawang tao. Sa kanila, ang mindset nila, si Jesus Christ, anak. Anak. Anak, simula. Doon na tumigil yung kanilang paniniwala. Dahil si John, sabi ni John, si Jesus Christ ay naparitong nasa laman. Then si Pablo, yung Ama, ang Diyos. And then si Paul, sabi niya, meron lang ang kain isang Diyos, ang Ama. So parang, pinagkokontrahan yung dalawa. Then next level, isa natin to. Okay, 1 John 4:2, 1 Timothy 3:16, sabi ni Paul, God manifest in the flesh. Sabi ni John, Son manifest. Wala pong sinabi si John na Son manifest. Basahin po yung John, 1 John, 2 John, hanggang 3 John, hanggang Book of Revelation. Walang sinabi si John na Son manifest. Kahit ang ilang mga writers ng New Testament, walang sinabing the Son manifest in the flesh. Wala po yun kasi on their mind, meron na silang mentality na meron ng Diyos Ama at Diyos Anak na magkasama. Kaya ganun kagad yung kanilang belief. Then tuloy, kontrahan po ba dyan sila Paul at John? Antikristo daw po ang hindi naniniwala na ang anak. Again, 2 John 1:7, hindi mo mababasa yung anak. Then next, ang Ama po ang nagkatawang tao according to Paul and John. Next, hindi po ang nagkatawang tao magiging Antikristo kayo. Yung opinion na lang mga kapatid. Kaya sabi ko, walang binanggit na sa amin sa mga talatang sinabi niya. Kasi sinasagot ko ng live. Kaya sabi niya, si Jesus Christ hindi po ba son? Sabi ko, oo, son si Jesus Christ. Then, sabi niya, common sense po. Wala akong common sense. Sige. Tuloy, Luke 1:35, Jesus is the Son of God. Yan sinasabi ko. Jesus is Lamb, Word, Angel, Prophet, Apostol, maraming title. So, Jesus Christ is the Lamb. Si Jesus Christ ay anak. Hindi pwede natin sabihin, the Lamb was manifest in the flesh. Di ba? Kasi si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Hindi lang siya anak ng Diyos, na po ay Lamb. Pwede natin sabihin, the Lamb was manifest in the flesh. Parang awkward, no? Hindi tama. Pwede rin natin sabihin, the angel manifest in the flesh. Yung word, tama naman. Mamaya tutuloy natin yan. Okay, tama na. Tama na. Akala ko mga kapatid, tumigil na siya. Hindi pa pala siya tumigil. Yung last Bible study ko online, ay marami pa siyang tinanong about dyan din mga kapatid. Pero, awa naman ng Diyos mga kapatid. Anyhow, balik tayo sa subject natin, yung all about the Son. Ang pag-aaral po natin ay lahat patungkol sa anak, no? Ang kanila kasing believe, meron ng ama at anak. Sa tayo natapos tayo nung nakaraan sa Proverbs 34, ano? Pero bago tayo pumunta sa Proverbs 34,
tingnan muna natin yung ating key verse, Luke 1:35. Ito po kasi, yung Lucas 1:35, ito po kasi yung, pakilagay na lang sa Luke 1:35, God. Luke 1:35. Dito po umikot yung aming usapin. Sa Luke 1:35, Amen. And the angel answered and said unto him, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing, ano ba? That sorry, sabi niya sa 1:35, And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost, ang banal na Espiritu, ay pupunta sa iyo at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ay lilingin sa iyo. Therefore also the holy things which shall be born of thee shall be called the Son of God. Dito mga kapatid, ito po ang pinaka-key, pinaka-susi mga kapatid ng pagsasakatawa tao ng Diyos. No? Nanatay ka po na tulas, papasadaw ko ng konti, bago tayo magtuloy. Mga kapatid, sinabi diyan, ang banal na Espiritu Santo, dito unang beses ginamit yung salitang banal na Espiritu. No? Tandaan niyo mga kapatid, sa Bible, hindi mo mababasa sa lumang tipan yung banal na Espiritu. Ang mababasa mo sa lumang tipan ay Spirit of God, His Spirit, and the Spirit of the Lord God. Yung tatlong yun ang mababasa mo. Pero hindi ko sinasabing iba yan sa banal na Espiritu Santo. Yan din po yung banal na Espiritu Santo. Pagdating ng lumang tipan, ang pagkaka-introduce sa Spirit of God ay banal na Espiritu Santo. Sabi diyan, and the Holy Ghost, no? Pagka nag-umpisa kang magbasa sa bagong tipan, hindi ka nag-umpisa sa lumang tipan, masasabi mo na yung banal na Espiritu ay parang iwalay sa Diyos. Pero sa lumang tipan, hindi po. Ang introduction ng Holy Spirit sa lumang tipan, Genesis 1:2, and the Spirit of God moved. Genesis 1:2, and the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. Ang introduction po ng banal na Espiritu ay Spirit of God. No? Pagka sinabing Spirit of God, halimbawa, sinabi kong Spirit of my Spirit, hindi yung hiwalay sa Diyos. Halimbawa, sinabi ko, Espiritu ni Brother Arnel, hindi iba kay Brother Arnel yun. No? Yun ang introduction ng Holy Spirit sa lumang tipan. Anong introduction? Genesis 1:1, and in the beginning God created, nandun na yung God, and then in verse 2, and the Spirit of God moved. Ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos ay Diyos na gumagalaw. Kasi the Spirit of God moved. Sa English, ang Espiritu Santo ay God in action. Hindi siya hiwalay sa Diyos. Kaya, diyan sa 35 makikita mo, and the Holy Spirit come upon thee. Yung banal na Espiritu Santo, ang unang pumunta kay Maria para magkaroon na anak ng Diyos. Para yung Diyos ay magsakatawang tao. Pagkatapos pumunta ng Espiritu Santo, the power on high, kapangyarihan ng Ama, yung lumilim kay Maria para magbuntis si Maria. Kaya nandito yung usapin. Yung nasa tiyan ni Maria sa kanilang pananaw, si Jesus. Tama naman, di ba, pagkabuntis ka, ang tingin mo yung nasa tiyan mo, sanggol niya, bata niya. Di ba? Pero sa Bible hindi. No, sabi diyan, therefore also that holy thing. Yung nasa tiyan ni Maria, ang tamang tawag
ni Lucas ay banal na bagay. Banal na bagay. Dito, maraming kukontra. Hindi. Ibig mo sabihin, banal na bagay lang nasa tiyan ni Maria. Now, take it or not, yun ang sabi ng Bible. Sabi ni Angel Gabriel, the Holy King, yung banal na bagay, yun yung nasa tiyan ni Maria. Paglabas sa tinawag na anak ng Diyos. Nung nasa tiyan ni Maria, hindi pa siya anak ng Diyos. No? Nung nasa tiyan ni Maria, banal na bagay, yun ang tamang sinabi ng Bible. Hindi mo pwedeng kontrahin yun kasi yung letter for letter mababasa mo. The Holy Things, which will be born of you, shall be called the Son of God. So dito, gusto kong i-stand, yung ipinanganak ni Maria, tinawag na anak ng Diyos. Tama. Ibig sabihin, yung nagsakatawang tao, tinawag na anak ng Diyos. Hindi yung anak ng Diyos ang nagsakatawang tao. Yun yung nasa Lucas 1:35. Yun yung maliwanag. No? Siguro, yung iba sa inyo, hindi, ang anak, ang nagsakatawang tao, hindi po. Yung ipinanganak ni Maria, yung batang ipinanganak ni Maria, yung nasa tiyan pa ito, ang tawag ng Bible ay banal na bagay. Hindi banal na anak, hindi pa anak. Pero sa atin counted na eh. Di ba? Magbuntis ka pa lang, kahit fetus pa yan, isang buwan pa lang yan sa atin counted na. Kaya meron sa ating batas na bawal ang abortion. Pero sa ibang bansa, legal yan. Illegal ang abortion. No? Sa atin counted na. Pero dito sa usapin patungkol sa ating Panginoon Jesus palibasa, mayroong nakapaloob dito na malalim na teorya about Godhead, yung nasa tiyan ni Maria, ang malinaw na mababasa natin, hindi anak. Kaya, hindi anak ang nagkatawang tao. Ang makikita natin dyan, yung banal na Espiritu, it is God in action. In-introduce ng Genesis 1 to God, the Spirit of God moved. And then, kung pumilis yung banal na Espiritu Santo, and then the power on high, yung high dyan, power on high, yung Ama, walang anak na umilos. No, kung meron ka ng view na meron ng Diyos Ama at Diyos Anak na magkasama in the eternity past, nasaan yung anak? Wala. Yung anak, nagkaroon ng anak nang ipanganak ni Maria. Doon pa lang nag-exist yung anak. Amen ba mga kapatid? Ayaw yung pumayag? Papalakpakan na natin ang Panginoon. Now, ang sinasabi ko mga kapatid, huwag niyo akong mamaliin. The Son did not manifest in the flesh. Bakit hindi nag-manifest in the flesh? Bakit hindi anak ang nagsakatawang tao? Kasi there is no Son that exists in the eternity past. Hindi pa nag-exist ang anak buwan ng pasimula. Huwag niyo akong maliin. Si Jesus Christ nag-exist na in the eternity past. Nandun na si Jesus Christ. Pero yung anak wala pa. Now, kaya meron silang ganung mindset kasi matagal lang nasa isipan nila na mayroong Diyos Ama at Diyos na anak na magkasama. Kaya meron silang ganung mindset. Pero wala kang mababasa sa Biblia that the Son exists in the eternity past. Halimbawa, meron tayong tinatawag ngayon ng mga doktor. Pinanganak ba silang doktor? Diba hindi? There's a certain na journey in their life that they became a doctor. Kailan sila naging doktor? Nung makagraduate sila, makapagtapos. Meron bang pinanganak na engineer? Wala. Kaya sila naging engineer nung makagraduate sila ng engineer. Ganyan din po yung Son of God. Nagkaroon ng anak ng Diyos, hindi dahil mayroon ng anak ng Diyos in the eternity past. Ang malinaw na nasa Bible, the holy things which shall be born of thee shall be called the Son of God. Nagkaroon ng anak ng Diyos dahil mayroong ipinanganak. Mayroong ipinanganak si Maria. Yung ipinanganak ni Maria ay Diyos na nagsakatawang tao. No? Tandaan niyo parati yan. Nagkaroon ng anak ng Diyos dahil mayroong pinanganak. No? Bakit siya hindi tinawag na Ama kung si Jesus Christ yung Ama? Hindi pwedeng tawagin Ama dahil ipinanganak. Alam nga
kung ipinanganak ka, tawagin kang ama. Di ba hindi pwede? That's a contrast to nature. Kaya nagkaroon ng anak dahil mayroong ipinanganak, dahil mayroong sa katawang tao. Now, nasaan ang anak? Where is the son? Ang subject natin is all about the son. Nasaan ang anak sa lumang tipan? Now, ulit-ulit. Ang premise ko, si Jesus Christ nag-exist na in the eternity past. But He did not exist as the son. Hindi siya nag-exist na anak nung lumang tipan ng unang panahon. Lagay mo sa John 1:1. John 1:1 is our base. John 1:1. Yan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung salitang in the beginning ay kinuha po sa Genesis 1:1. Ano yung nasa Genesis 1:1? In the beginning, God. Pagka sinabi pong in the beginning, ang ibig sabihin ng salitang in the beginning ay wala pang panahon. Wala pang langit at lupa. Pagka sinabi mong in the beginning, there is no time. Wala pang panahon. There is no heaven and there is no earth. Kaya yung Genesis 1:1, in the beginning, God. Nang pasimula, nandun na yung Diyos. Ngayon, yung John 1:1, balik ko sa John 1:1. Ayan ba? Okay, John 1:1. Yung salitang in the beginning, ang ibig sabihin ng in the beginning, there is no time yet. Wala pang panahon. Ang sabi ng Bible, was the Word. Nandun na yung salita. Now, sino ba yung salita? Sino ba ang subject ni John? Ang subject ni John ay si Jesus Christ. Nang pasimula, nandun na yung salita. Ibig sabihin, ang existence ni Lord Jesus Christ in the beginning was the Word, hindi anak. Nawa niyo, hindi sinabi ni John, in the beginning was the Son. Walang sinabi niya, in the beginning was the Son. Walang sinabi si John nang pasimula, nandun na yung anak. Wala pong ganon. Malinaw yung 135 ng Luke, nagkaroon ng anak dahil ipinanganak ni Maria. So this verse will give us the view that Jesus Christ was already exist in the beginning, not the Son. Hindi po anak ang existence niya in the beginning. And then, sabi dyan, and the Word was with God, and the Word was God. Yung salitang with dyan, cross, sa Tagalog kasama, halimbawa, pagka sinabi, nang pasimula kasama siya ng Diyos. Ibig sabihin, yung salita sa kayong Diyos, magkasama. Hindi gano'n ang interpretation nun. Sa kanila, palimitawin nilang magkasama yung salita sa kayong Diyos. Ibig sabihin, nang pasimula magkasama si Jesus Christ sa kayong Diyos, o dalawa talaga. Yung salitang with dyan, yung salitang with o yung kasama ng Diyos, halimbawa, siguro tama. Halimbawa, pag sinabi ko, kasama ko ang aking asawa. Dalawa kami, di ba? Pagka yung kahulugan ng salitang kasama, sa English with, meron itong dalawang kahulugan. Ang unang kahulugan niya, yung salitang kasama ay being in the presence of, o yung sinasabi na isa pang nilalang na kasama. Kasama niya. Kaya tama naman yung salitang kasama, may kahulugan na dalawa kayo. Ano pag sinabi ko, ako at ang aking asawa ay nagluluto. Dalawa kami. Doon nila inalagay yung interpretation ng second clause ng John 1:1. Para lang palitawin nila na mayroong Diyos Ama at Diyos Anak na magkasama. Pero hindi lang yun ang kahulugan ng salitang kasama. Ang ibig sabihin ng salitang kasama o with sa English, hindi lang being in the presence of. Ang ibig sabihin niya, in relation to someone or something. Alin sa dalawa yung tama? Pagka sinabi mong in relation to someone or something, pagka tinagalog mo, may relasyon sa isang tao o sa isang bagay. Halimbawa, ako ay nagluluto, kasama ko sa pagluluto ay ang pag-ibig. O in English, cooking with love. So yung unang halimbawa, I am cooking with my wife. Ginamit ko yung salitang with. I am cooking with my wife. Tama yun. Pag kayo nang ginamit kong salita, ibig sabihin dalawa kayo. Pero pag ginamit ko sa salitang English, I am
cooking with love. Yung with doon, hindi persona o being yung kasama. Ang tamang kahulugan doon, in relation to someone or something. May relasyon sa isang bagay o sa isang tao in relation to something. No? Kaya, pag sinabing kasama, hindi nangangahulugan yung kasama mo ay persona o tao ay katulad mo. Kaya nung sinabi niyang in the beginning was the Word and the Word was with God, yung with dyan ay hindi lang nangangahulugan person or being in the presence of. Now, ilagay mo sa verse 2. Ilagay mo sa verse 2. Ginamit din yung salitang with. The same was in the beginning with God. Sa Tagalog, with, no? Lagay mo nga sa Tagalog. Ginamit yung salitang with o yung kasama. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. Dito ba may kasama yung Diyos sa verse 2? Wala. Pero sa verse 1, para lang sabihin nila magkasama, balik mo sa verse 1. Sa Tagalog. Sa Tagalog, yan. Para lang sabihin nila na may kasamang Diyos Ama at Diyos Anak ng pasimula, idiniin ka nila doon sa salitang sumasa Diyos. Kasi sa English yan ay with God. Ibig sabihin niya, pagka sinabi ko, I am with my wife. Kasama ko o sumasa akin, kasama ko yung aming asawa. Dalawa kami. Pero hindi lang yung ibig sabihin ng with. Ang ibig sabihin ng with, in relation to someone or something. So dito, palalapasin nilang magkasama yung Diyos Anak, saka yung Diyos Ama, in which on their only thought, nasa isipan lang nila. Kasi sa isip nila, mayroon ng Diyos Ama at Diyos Anak na magkasama. Now, going on verse 2, kasi ginamit yung salitang sumasa Diyos. Sa verse 2, ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ginamit yung salitang sumasa Diyos, pero walang kasama ang Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Maganda talaga yung maaga, matatalakay natin. Then, verse 1 ulit, balik mo sa verse 1. At ang verbo ay Diyos. Now, sa mga estudyante natin, hindi ginamitan ng definite article. Ewan ko kung nakikinig kayo kay Pastor, tinuro ni Pastor to. Ano po yung definite article? Definite article. Yung definite article ay yung D. No? Sa English, lagay mo sa English. Ayan. And the Word was God. Hindi ginamitan ng definite article. Hindi katulad nung una, in the. Yung the, yan po yung definite article. In the beginning was the Word. And the Word. Meron pa rin definite article. Pagdating doon, meron definite article yung Word, pero yung God wala. And the Word was God. Hindi ginamitan ng definite article. Sa Tagalog, ano yung definite article? Tagalog mo nga, Brad. John 1:1, Tagalog. Yan. Hindi ginamitan ng salitang ang. At ang verbo, dapat sana mayroong ang. At ang verbo ay ang Diyos. Kasi pag ginamitan mo ng definite article at ang verbo ay ang Diyos, wala nang pagtatalo, isa lang ang Diyos. Diba? Parang ganito halimbawa, ako ang tatay ni Pastor Paul. Walang pagtatalo, walang pwedeng umangkin kay Pastor Paul na tatay. Kundi ako kasi ginamitan ko ng definite article na ang. Kaya pagkawala yung salitang ang, tatay ni Pastor Paul, question mark. Nakuha niyo? Kasi walang definite article. Hindi katulad ng sinabi ko, medyo barok style, ako, tatay ni Pastor Paul. Walang definite article. So, sa iba, parang mayroong pagdududa, ikaw nga ba yung tatay? Pero pag nilagyan mo ng definite article, ako I am the father of Pastor Paul. So, wala na kayong usapin. Ako talaga yung tatay. Ganun din daw dyan, no? Ang verbo ay Diyos, hindi sinabi, ang verbo ay ang Diyos. Ibig sabihin, walang definite article lumalabas, lalo na sa mga naniniwala na ang Diyos ay hindi isa, marami. Yung verbo ay isa lang Diyos. Isa lang sa maraming Diyos. Kasi walang definite article. No? Amen. So yung iba, sa
Sa ibang translation, nilalagyan nila ng definite article. Ang nilagay naman nilang article ay indefinite. Indefinite article. Ano yung indefinite article? A. And the word was a God. No, ganun nilang lalabas para yung nakuha niyo ba mga kapatid? Nakuha niyo yung nag-aaralan natin? Yung salita ay isa lang Diyos. No? Dahil walang definite article. Pero hindi po ganon mga kapatid. Yung sumulat ng aklat na ito si Apostle John. Si Apostle John po ay naniniwala lamang na mayroong isang Diyos. Kahit walang definite article na D, yung sumulat, mayroon lang siyang isang paniniwala na mayroon lang isang Diyos. Yun po yung katotohanan dyan. Si Apostol Pablo, ang sabi niya, sa ganang atin mayroon lamang isang Diyos, ang Ama. Hindi mo na kailangan gamitan ng definite article na D. Kasi it's quite understood that the writers of this epistle is monotheist. Yung pong sumulat nito ay naniniwala lamang na mayroong isang Diyos. Kahit wala na yung definite article na D, it's quite understood na yung Diyos na tinutukoy dyan ay ang nag-iisang Diyos, ang Israel. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. So, makuha natin. So, last week, puminto tayo sa Proverbs 34. Lagyan mo sa Proverbs 34. Proverbs 34. Yan. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang kumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung inyong nalalaman. So, ang ating subject ay all about the Son. Patungkol sa anak dito, sinabi ko, ito yung matibay na talata na pwede nilang sabihin na yung anak ay nag-exist na in the eternity past. Sasabihin ko ulit mga kapatid, baka ma-misinterpret niyo ako. Ang aking pong tinuturo, the Son did not exist in the eternity past. Pero si Jesus Christ nandun na. Yung kanyang existence in the eternity past is not the Son, but God Himself. Now, binanggit dyan yung anak. Then, yung subject dyan sa verse 4 is about creation, no? Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang kumisan? Ibig sabihin, si Ago, yung writer nitong chapter 30 ng Proverbs, ang tinutukoy niya is about creation. And then ang sabi niya, sa bandang dulo, ano ang kanyang pangalan? Ang tinutukoy niya yung Ama. Kasi meron siyang binanggit na anak. At ano ang pangalan ng kanyang anak kung inyong nalalaman? So sa talatang ito, they associate the Son with the Father in the creation. Nakawa niyo ba? Kasi yung subject dito ay creation. No? Ibig sabihin, pinalalabas nila na yung Diyos Ama at yung Diyos Anak magkasama na nung likhain ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Amen. Yun yung kanilang thought. Pero again, hindi ko na basa dito that the Son exists, no? That's again ang ating point. Now, how does it make sense na magkasama na yung Diyos Ama at Diyos Anak? Now, ilagay mo sa John 1:3. John 1:3. Yan, ang lahat ng mga bagay ay ginawa. Ang subject ay si Jesus Christ. Pakilagay mo nga sa English. Yan. All things were made by Him. So, ang subject ay si Jesus Christ or John 1:1. All things are made by. Yung salitang by po ay preposition. Yung preposition po sa Tagalog ay pangkukol. Ang ibig sabihin ng by ay ang ibig sabihin ng by identifying the agent of performing an action. Identifying the agent. Kumbaga, ina-identify nito yung agent kung paano nagawa yung isang bagay. Yun yung ibig sabihin ng salitang by, preposition. Kaya dyan, all things are
were made by Him. Yung by dyan, si Jesus Christ, hindi talaga siya yung creator. He is only the agent. Yung dahil sa salitang by, yung by ay preposition or pangukol. Yung pangukol, tanong sa teacher, ano mo yung pangukol? Basta yung pangukol ay nagpapahayag. Ano ba yung pangukol? Pangukol, preposition. A word governing and usually preceding a noun or pronoun. A word governing o salitang nagpapahayag o nag-govern, namamahala, kadalasan kasunod ng noun or pronoun. So dito, kasunod siya noon o bago dumating yung pronoun. Yung pronoun ay Him. All things were made by Him. Si Jesus Christ is something like an agent of creation. Kaya yung yung Proverbs 34, what is His name and what is His Son's name, they are trying to give us the idea magkasama yung Diyos Anak at Diyos Ama sa creation. God the Father is one that created all things and He made all things by His Son. Magkasama sila ang okay, tingnan natin yung 1 Corinthians 8:6 para lubusan natin malaman. 1 Corinthians 8:6 sama namin, but to us there is, tingnan nyo sabi but to us there is but one God the Father, of whom are all things, and we live in Him, and with Him, and our Lord Jesus Christ by. Ginamit ko dito sa salitang by, yung preposition na by, ang ibig sabihin nito, indicating the agent of the performing action. So si Jesus Christ, ginamit sa kanya yung preposition na by Him, by whom are all things, and we by Him. Pero sa God the Father, look, but to us there is but one God, the Father. Of, ang ginamit na preposition sa Father ay of. Ang ginamit na preposition sa Father ay of. Yung of po ay preposition na pinanggalingan yung origin ng action. The action is the creation. Ang origin ng creation, the Father, because of the preposition of. And then kay Jesus Christ, preposition by. So ibig sabihin, the Father is the sole creator of all things. And Jesus Christ is only an agent in creation. Magkasama talaga sila. Tama yung Proverbs 34. So, dalawa na yung Diyos natin ngayon, mga kapatid. Now, ibangga natin ito, babalik din tayo dyan, sa Isaiah chapter 42, verse 24. All about the Son. Ano yun? 42:24. So parang hindi yan yung verse na. Okay, go na lang sa Isaiah. Okay, Nehemiah 9:6. Sorry, Isaiah 44:24 pala. Bago tayo pumunta sa Nehemiah 9:6. Sorry. Tama. 44:24 na Isaiah. Ayan. Thus saith the Lord thy Redeemer, and He that formed thee from the womb, I am the Lord that maketh all things, that stretch forth the heavens alone. Tingnan yung ginamit na salita. That stretch forth the heavens alone, that spreadeth abroad the earth by myself. Lagay mo sa Tagalog. Sa Tagalog, ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos, na siyang nag-ano sa iyo mula sa bahay bata, ako
na gumawa ng lahat ng bagay, na nagladlad na mag-isa ng langit na naglatag ng lupa. So, dito, this will deny their claims na mayroong Diyos Ama at Diyos Anak na magkasama ng creation. Dahil sabi diyan, gumawa ako ang Panginoon. Again, nandun yung pronoun na I, singular. Singular pronoun, I am the Lord that na gumawa ng lahat ng mga bagay na naglaglag na mag-isa. Hindi sila dalawa. Hindi magkasama. Now, itong talatang ito, pag binangga mo ito doon sa kanilang mga talata, Proverbs 34, ibabagsak nito yung Proverbs 34 na mayroon ng ama at anak na magkasama. Now, bakit nila pinapalabas na ganon? Yung salitang, balik ko sa 1 Corinthians 8:6 again, 8:6 ng 1 Corinthians. Yan. Now, ngunit sa ganang atin may isang Diyos, lamang ang Ama nagbuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa Kanya ang isa lamang Panginoon si Jesucristo, na siya, lagay mo nga sa English, bro. Sa English. Hindi ko nakita yung bay pamamagitan sa Tagalog. But to us there is but one God, the Father of, again, ang ginamit sa Father ay preposition na of. Ibig sabihin, the origin of the action taken. Ibig sabihin, ang gumawa ng creation ay ang Diyos. And then kay Jesus Christ, ginamit yung preposition na by. Dito nila kayo dadalhin sa kahulugan ng by. Palalabasin nila ang ibig sabihin ng by ay to identify the agent of creation. Hindi lang po yun ang ibig sabihin ng salitang by. Hindi lamang po to identify the agent in an action. Dito ang action ay creation. Ang ibig po sabihin ng by, parang yung sinabi ko kanina, yung salitang with, yung kasama o sumasa. Sa kanila ang definition nila dalawa. Sa atin hindi lang dalawa. May ito kahulugan na mag-isa lang. In relation to someone or something. Sa kanila magkasama no? Sa kanila magkasinabi mong kasama. Halimbawa, ako kasama ko yung aking asawa. I am cooking with my wife. Dalawa talaga kami. Pero meron pa itong isang kahulugan. I am cooking with love. Ang kasama mo ay hindi persona. In relation to something. Dito rin yung salitang by, bibigyan nila ng emphasize na kung ang kahulugan ng by ay to identify the agent of an action. Yung action dito ay creation. Sa Diyos, ginamit yung salitang of. Ang ibig sabihin ng preposition na of, yung pinagmulan ng action, the origin of the action. Ang origin ng action ay ang Ama. Siya yung gumawa ng lahat ng mga bagay. Now, bakit kay Jesus Christ ginamit yung by? He created all things by. Bakit by? Ang isa pang ibig sabihin ng salitang by ay hindi lamang to identify the agent. Ang isa pang kahulugan niyan, to indicate the means of achieving something. No? Yung by dito is not to identify the agent, but to identify the means. Ang anong ibig sabihin nun? Malaman yung dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang sanglibutan. It is by our Lord Jesus Christ. The reason behind all the creation is no other than the Lord Jesus Christ. Walang God the Father and God the Son in the beginning. Wala po, dahil malinaw yung Isaiah 44:24, He by Himself made the heavens and the earth. The earth. Mag-isa niyang nilikha ang lahat ng mga bagay. And then, kaya sinabi ng 8:6,
We have, but to us, kaya yung maigit, but to us, there is but one God. Si Apostol Pablo yung nagsalita. Kay Apostol Pablo, mayroon lamang isang Diyos. Ilan ang Diyos niya? Ang Ama. Sino ang Diyos? Sorry. Ilan ang Diyos? Isa. Sino ang Diyos? Ang Ama. Ang Diyos ni Pablo ang Ama. Then, bakit sinabing by? By whom? By whom are all things, and we by Him. So dito, pinakikita dito yung tawag dito, separation, kalimutan ko. Amen. Nakalimutan ko. Ano yung pinakita dito? Anyhow, nagblanko ako, nakita ko lang si baby, nagblanko ako. Simula na makilala ko, nawala sa tinod na. Kayo na ba ayusin, magtuturo? Amen. Nawa kami magpaalala sa akin. Distinction, ayun. Dito pinakikita yung distinction, amen. Now, bakit ginamit yung salitang by? No, yung salitang of, tignan nyo ha. But to us, there is but one God, the Father of. Yung of preposition, yung of origin of action taken. Yung original ng action, yung action is the creation. Nagmula ang creation sa Ama. And we have one Lord Jesus Christ by. Bakit sinabi yung by? Jesus Christ is not the agent here. He is the means. Siya yung dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay, hindi dahil mayroong Diyos Ama, Diyos Anak na magkasama. No? Now, what the verse says, pinakikita rito yung distinction between the Father and our Lord Jesus Christ. No? Sa kanila, nung una ang tawag nila ay hindi distinction, ang tawag nila ay separation. So dito, pinalalabas nila hiwalay. Pagka sinabi mong separation, hiwalay, yun naman talaga ang ibig sabihin ng separation. Hiwalay ang puti sa decolor. Sa atin, distinction. Pag sinabi mong distinction, pagkakaiba. Pero as the years goes by, hindi na separation sa kanila. Distinction na rin. Sa kanila, nung araw, 3 separate person, now 3 distinct person. Pagka sinabi mong distinction, pagkakaiba. So sa kanila, iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Espiritu Santo. Sa atin, may distinction between the Father and our Lord Jesus Christ. Sa kanila, distinction happened in the eternity past. No? Ito yung sa kanila, ito yung view nila. Yung pagkakaiba ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo ay nag-umpisa noong pasimula. Nandun na, magkasama na yung Ama sa si Lord Jesus Christ. Iba yung Ama, iba si Jesus Christ. Yung Ama ay Diyos Ama. Yung Ama, ipinanganak na yung Anak sa Espiritu. Yung Anak ay yung Anak. Yung si Jesus Christ ay Anak ng pasimula. So, but to us, sa atin, ang distinction is not in the eternity past. Ang distinction sa atin, noong pagsasakatawang tao ng Diyos, Luke 1:35. Nandun ang distinction sa atin. Ang distinction sa atin, nang ipanganak ni Maria yung anak. So, sa atin, ang view natin, it is God the Father that manifests in the flesh, kasi walang pinakilalang ibang Diyos ang lumang tipan maliban sa Ama. Kaya sabi ni Paul, sa atin walang ibang Diyos. Sino yun? Ang Ama. Ibig bang sabihin si Jesus Christ ay hindi Diyos? Dalawa na yung Diyos natin. Teka muna, do not joke. Yun ang belief ni Jesus Christ. Yan din ang pakilala ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ that they may know thee the only Father, the only God. No, 73 ng John, na makilala kanila na isang tunay na Diyos, monotheos. Yun yung pakilala ni Jesus Christ. Ang Diyos ay ang Ama. Same din ang pakilala ni Paul, ang Diyos
atin, yung pagkakaiba ng Ama sa kanila Jesus Christ, sa kanilang pagsasakatawang tao. Sa kanila, ang distinction between the Father and the Lord Jesus Christ in the eternity past, magkasama na talaga. Now, sa atin, nang magsakatawang tao ang Diyos, sabi ni Paul, walang Diyos liban sa isa, ang Ama. And then si Paul din ay yung nagsabi, 1 Timothy 3:16, and God was manifest in the flesh. Sino ang Diyos ni Pablo? Yung Ama. Nandun ang distinction sa atin. No? Kaya nagkaroon ng by because our God the Father manifest in the flesh. Nagsakatawang tao. Hindi pwedeng tawagin Ama. Kung si Jesus Christ yung Ama, ba't hindi tinawag na Ama? Hindi pwedeng tawagin Ama dahil ipinanganak. Yung bang anak mo pag pinanganak Ama? Hindi. Di ba? It will contrast to the nature. Kaya nagkaroon ng anak dahil yung God the Father manifest in the flesh. Sa kanila, nagpasimula mayroon ng anak in which hindi mo mababasa sa Bible. Nag-exist ang anak sa elemento ng panahon. Sa kanila, in the eternity past, nanganak ang Diyos. Ang Diyos ay nanganak, yung Espiritu ay nanganak. Now, following their logic, sino yung mga nanay? Marami sa atin nanay. Nung wala ka pang anak, hindi ka pa nanay. Tama ba? Kailan ka nagkaroon ng anak? Nang magbuntis ka. Now, kung ang Diyos ay nanganak, payagan na natin, kasi ang Diyos nila nanganganak talaga. Yun ang belief nila. Kung ang Diyos ay nanganganak, may panahon na ang Diyos ay walang anak. Kasi nanganak nga eh. So, ibig sabihin, whatever the logic is, pagka ang anuman o sino man nanganak, yung ipinanganak niya ay subject on time element. Yung ipapanganak mo, samok ng panahon. Nakakuha niyo ba mga kapatid? Kahit sinabi ng Bible, well, sabi ng Bible, ang Diyos ay nanganak, today I will begotten thee. Yung ipinanganak niya is subject on time element. So, pag subject on time element, pagsakop ng elemento ng panahon, hindi Diyos. Hindi Diyos. Hindi Diyos. Again? Hindi ko narinig ko. Yung panahon ni Jesus Christ na when he baptized in Jordan River, Okay. there is a voice saying that this is my beloved son, in whom I am well pleased. Lagay mo nga Matthew 3. Matthew 3. Matthew 3. 40, 30, 40. Sige, tingnan natin yan. Tingnan natin yan. Diyan pa lang nag-exist ang Son. Diyan pa lang sa Matthew 3. Actually, nag-exist, lumabas ang Son sa Bethlehem. Luke 1:35. Then Matthew 3. Matthew 3, 14, 15. Yan. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee. Tagalog na lang, bro. Tagalog. Tagalog mo may papainis. Katapot ibig siyang sansanain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y yung bautismoan at ikaw ay naparirito sa akin. Then 14. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nangangapat sa atin ang pagganap ng buong at pira na magkagawin pinayagan niya siya. Then go up. 16. At nang mabautismo si Jesus pagkakay umahon sa tubig, at narito nakabuksan sa kanyang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. So, Holy Spirit. Nasaan yung Holy Spirit? Bumababa katulad ng isang kalapate. So, ang nakita ni John ay kalapate, sign ng Holy Spirit. At lumapag sa kanya. Then, 17. At narito ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisunod kong anak na siya kong kinalulugan. Then, nandun yung boses ng Ama. Tama naman boses ng Ama ito. Kasi sabi ni John, ito ang sinisita kong anak na siya kong lubos na kinalulugan. Then, go up again. Go up. 16 ito eh. 18.
Alas na? I-13 mo nga, 13. 13. 12. Hanapin namin yung tandang binigay kay Juan. 11. 10. Okay, wala. Balik mo lang sa 14. Ako ang mag-aanap. Okay. So dito, ano na si Pastor? Buti na si Pastor. Pastor, ano pang verse yung kalapati binigay na tanda para kay Juan? Diyan. Okay, hanapin ko Pastor. So diyan nakita natin si Jesus Christ, binautismuhan. 13, 14, 15, 16, ayan. Ngunit pagsagot ni Jesus, then 16 yan yung at nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nakabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Now, dito sa 16, sino ang nakakita ng Espiritu kagaya ng kalapati? Sino nakakita? Si John. Si John lang nakakita. Now, sa iba, pinapalagay nila na mayroong tatlong persona. Yung kalapati na Espiritu Santo. No? Pero yung kalapati ay, ang nakakita lang ay si John. Bakit si John lang nakakita? Ano ba sa 1:30 lang dyan. Ito yung 1:33 lang dyan. John 1:33. At siya'y, tingnan nyo at siya'y hindi ko nakilala na dapat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig. Ay siyang nagsabi sa akin ang nakita mong babaan. So, si John ang nagsasalita nito. Si John the Baptist. Ang nakita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya, siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. Nabalik mo dun sa 3:16 ng Matthew. Sa Matthew 3:16 ng Matthew. 3:16 yan. At nang mabautismo si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito na nabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya. Tingnan nyo ang ginamit na salita. Nakita nila. Nakita nila? Nakita niya, ibig sabihin, isang tao lang itutukoy. Si John lang ang tinutukoy na nakakita. Nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Si John lang ang nakakita ng Espiritu ng Diyos na gumabang tulad ng isang kalapati. Bakit si John? Kasi hindi niya kilala yung Kristo. And this is the sign given to John, sa John 1:33. Ito yung tandang ibinigay kay John the Baptist para makilala niya yung Kristo na nagbabautismo sa apoy. Huwag mo pa kailangan yung Holy Spirit doon. Hindi siya hiwalay na persona. Hindi yan tanda na ibinigay sa atin ngayon para maniwala tayo na mayroong ikatlong persona. Hindi yun ang plot nung pagpapakita ng Holy Spirit. Ang pagpapakita ng Holy Spirit sa anyong kalapati para malaman ni John kung sino si Christ. Now, doon naman sa boses, kay John 17, at narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisita kong anak na siya kung lubos na kinalulugdan.
Una, ito po yung katuparan na yung anak ay nag-exist sa element of time. Yung salitang narito, behold, this is my beloved son, in whom you shall hear. Siya ang sinisinta kong anak. Dito lang natin narinig. Siguro narinig ng mga nasa paligid. Kasi even John and Peter, doon sa Transfiguration, narinig nila yung tinig na ito. Sabi doon, nung makita nila nagbabukan niyo ang ating Panginoon, kasama si Moses at si Elijah, 17:4 ng Matthew, nakarinig sila ng tinig, this is my beloved son, in whom you shall hear him. Narinig yung tinig na ito. Ito lang yung tinig na nanggaling sa Ama, na kinilala niya, narinig ng tao, yung si Jesus Christ as the Son of God. Sinabi niya ito, ang Son of God ay nag-exist na, ipinanganak na. Hindi niya ito sinabi in the eternity past. No? That's my point. Now, my second point is, ibig sabihin mayroong Ama. Kung si Jesus Christ yung mga kapatid, ang narinig lang nila ay tinig. Siguro yung mga 70s, 80s, imposible sa tao na magsalita nang hindi mo siya kaharap. Tama ba? Noong araw, maririnig mo lang yung boses ng tao pagkaharap mo. Pero ngayon, hindi na imposible. Kahit yung boses ko, nandito ako, maririnig mo sa radyo. That's because of technology. Ngayon, mahirap ba sa Diyos ito? Mahirap ba sa Diyos na kahit nasa lupa siya, maririnig mo yung boses niya sa langit? Mahirap ba sa Diyos ito? O kayang gawin ng Diyos ito? O meron talata, John 3:13. John 3:13, pakilagay mo John 3:13. John 3:13. At wala umakyat sa langit, naubos na yung oras ko, 5 minutes na. At wala umakyat sa langit, kundi, sino daw umakyat sa langit? Yung nanggaling sa langit. Umakyat ha? Ang subject dyan, umakyat sa langit. Hindi yung bumaba ha? O ibang subject yan. Wala umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay, ang anak ng tao. Sino yung anak ng tao? Nasaan ang anak ng tao? Nasaan ang anak ng tao? Ay, sa langit eh, oh. Nasa langit, nasabi mo natin. Nasa lupa. Alam mo, wala umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa mga tuwid bagay, ang anak ng tao, nasaan ang anak ng tao? Nasa lupa eh. Yung nagsasalita siya, nasa lupa siya eh. Ano ba ito sa dalawa? So, hindi imposible sa Diyos. Hindi imposible sa Diyos kahit nasa lupa siya, magsalita siya na nasa langit. Sa panahon nga natin, hindi na imposible, no? Hindi na imposible sa Diyos pa. Now, God's proof, yung tinig doon, it did not represent another persons in the Trinity. Wala pong ganon sa Matthew 3. It's only on their mind, nasa isip lang nila. Kasi panahon pa ng Kastila, sinakop na tayo ng Trinitarian, yung mga Katoliko ng araw. Wala akong ganon. In fact, pagka-ahon ni Lord Jesus Christ, pagkatapos ng mabautismohan, hindi na sinabihan si John. O John ha, mula ngayon ituro mo ha, tatlo ang Diyos ha. May Ama, may Anak, at may Espiritu Santo. Nakuha niyo yung point. Nung mabautismohan si John, kung ito ay represent the dogma or the doctrine of the Trinity, o talagang mayroong tatlong persona sa pagka-Diyos, dapat pag-ahon ni Jesus Christ, John the Baptist, tandaan mo ang tatlong persona. Wala eh. Wala. Yung lang magulong isip ng tao ngayon. Wala akong persona. Anyhow, o palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Amen. Wala akong oras. Tayo tayo ulit, mga kapatid. Thank you.
salamat po sa ating pag-aaral sa mga ito. Maraming salamat. Sa mga offering, sa bawat isa po rin ang nagbigay. Gamitin mo po ito para sa inyong paglalagay ng iyong mundo. We give you all the glory in Jesus' name. Please, may mga tayong mga